tips para hindi ka ma-homesick kapag ikaw ay nasa malayo, lalo na kapag ikaw ay nasa abroad. Kailangan mong lumayo sa pamilya mo para mabigyan sila ng magandang future. So gaya ko, naging OFW din ako sa Saudi Arabia ng 3 years and 7 months. And etong tips na i-share ko sa inyo is talagang effective. Kasi ako mismo nakapagpatunay na talagang totoo siya. Alam ko na marami sa atin yung hindi naniniwala sa pamahiin at may iba naman na naniniwala. And ako, naniniwala ako sa ibang pamahiin kasi talagang yung iba totoo talaga. Effective talaga siya. So, sa 3 years and 7 months ko doon, sobrang hindi ako na homesick. Na homesick ako mga 1 month mahigit lang, pero hindi sobrang lalim na homesick. Saglitan lang. And then after nun, wala na talaga. As in, sobrang ng pagtatrabaho ko doon. Parang hindi ko na mamalayan. As in, naka 3 years and 7 months na pala ako doon. So, ganito yung kailangan mong gawin. Una, kung ikaw ay may anak na, kasi mahirap malayo, di ba? Yung damit na hindi nalabhan na nasuot nila, itago mo yon, dalhin mo yon, ilagay mo sa supot. Dapat habang ginagawa mo yan, walang ibang nakakakita, walang ibang nakakaalam. So itago mo yung mga damit ng mga anak mo, isa-isa sila, kung marami kang anak, kuhanan mo sila ng damit na nasuot nila na hindi pa nalaban, itago mo yon, dalhin mo, ipasok mo sa maleta mo. And then para makauwi ka ng safe dito sa Pinas, kuha ka ng lupa, konti lang, doon mismo sa harap ng bahay ninyo, sa mismong harap ng pinto ninyo. Kumuha ka ng konting lupa lang, ipasok mo sa maliit lang na plastic, tapos dalhin mo yon, isama mo yon doon sa supot kung saan nakalagay yung mga damit ng mga anak mo. Dalhin mo yan sa pagluwas mo. Panigurado, matatapos mo yung kontrata mo ng mabilis, nang hindi ka nahihirapan. At ito pa, tips ko din sa'yo to, para maging mabait sa'yo yung amo mo. Kasi hindi natin alam, di ba? Lalo na sa bansang Middle East. Alam naman natin na marami sa kanila yung mga hindi talaga maganda ang ugali. So, kung gusto mo na mapaamo mo yung employer mo, gawin mo ito. 'Di ba? Pinadalahan kita nagdala ka ng konting lupa. Before ka pumasok sa sa bahay nila, ready mo na dapat yung konting lupa na yon. Tapos ihulog mo doon mismo sa pinto nila. Tapos pumadyak ka ng 3 beses. Panigurado, mapapaamo mo yung amo mo. Effective yan kasi ginawa ko yan. And sobrang bait ng amo ko sa akin. Kasi sa totoo lang, i-share ko sa inyo ako, supladita talaga ako. At yung ugali ko, kapag masama ang loob ko sa isang tao, hindi talaga ako nang iimik. Di ko talaga pinapansin. So nadala ko yan doon sa ibang bansa, sa naging amo ko. Kapag masama ang loob ko sa kanya, hindi ko siya pinapansin, hindi ko siya kinikibo. Pero napakaswerte ko pa rin kasi mabait nga yung amo ko. Kapag alam niyang galit ako sa kanya, masama ang loob ko, hindi niya ako kinikibo na lang. So, kasi alam niya na nung hindi niya pa alam yung ugali ko, na naging masama ang loob ko sa kanya. Kasi nga, nung una nga, sabi ko, ganyan naman kasi talaga yung mga amo. Parang papakitaan kanila ng mga ugali nila. So, dapat ikaw, ipakita mo na palaban ka. Huwag mong ipakita na mahina ka. Kasi kapag alam nilang mahina ka, doon ka nila aabusuhin. So ako first timer ako, pero pinakita ko talaga na talagang hindi ako basta-basta Kasi pag alam ko kasi guys na nasa tama ako o pinaglalaban ko, may iba kasing Pinoy na kapag alam na nasa tama sila, wala silang nagagawa, takot. Kasi nga nasa lugar sila ng mga Arabo or kung kahit saan man dyan, di lang sa Arab country, 'di ba? So, yung iba takot kasi nga nasa malayo sa pamilya at hindi nila lugar yon. So, ako kasi kasi yung fighting spirit ko talaga, sa totoo lang. So, doon pinaglalaban ko talaga pag alam kong nasa tama ako. And yun na nga, sobrang swerte ko lang na nakatagpo talaga ako ng mabuting amo. Alam nyo,
kung ano, sabi nila, kung ano daw yung ugali mo, ganun din daw yung ugali ng magiging amo mo kapag ikaw ay nag-abroad. So ako, oo, supladita ako minsan. Depende naman kasi yun sa kaharap ko. Kung supladita, supladita ako. Mabait, mabait. So ako, kilala ko yung sarili ko. Mabait talaga ako. And then, ang kinaganda kasi sa ugali ko is mapagbigay ako. So, ganun din yung naging amo ko. Sobrang bait. Hindi ako nagkaroon ng problema pagdating sa pagkain. Kung anong pagkain nila, yun din yung kinakain ko. Unlike sa ibang amo kasi na madamot sila sa pagkain. Minsan yung mga yung mga katulong, nag-ano na lang, nagnanakaw na lang ng pagkain, tapos doon na lang kakain sa kwarto, 'di ba? So ako sobrang open ako doon. Kahit anong pagkain kinukuha ko, wala silang problema. Tapos ang kinaganda pang naging amo ko kasi 'di ba sabi ko mabait ako, mapagbigay. Mahilig magbigay ng hadiah yung amo ko, especially after Ramadan. Ang dami nilang binibigay sa akin. Nakaranas pa nga ako doon na nabigyan nila ako ng 1.5, katumbas talaga ng sahod ko nung after ng Ramadan. Tapos may mga binili pa silang damit sa akin, sapatos. And then nung umuwi ako guys, binilan ako nila ng one set ng earrings, necklace, tapos bracelet, tapos may may ring. Yun yung binigay sa akin ng amo ko nung umuwi na ako ng Pilipinas. Binigyan ako ng mga samot-saring perfume. Tapos binigyan nila ako ng 2,000 pa na real. 2,000 real. So malaki-laki na rin yun sa pera ng Pinas. So ayun, naging thankful ako. Pero yun nga lang, hindi na ako bumalik. Kasi nga, sabi ko, magfo-for good na ako. So, doon sa next na pumalit sa akin, napakaswerte niya kasi mabait yung amo.